Nga, basahin natin yung dalawa. Sabi dito sa Job 5, ito lang, as for me, I would seek God, and to God would I commit my cause. Bibigay ko kay Lord lahat ng gagawin ko. Bakit ko ibibigay lahat ng gagawin ko? Kasi siya lang ang nakakagawa ng mga bagay na nakakamangha at dakila. Doon naman sa Colossians 3, Old Testament yun ha. At doon naman sa Colossians 3:23, New Testament naman to. Si Paul naman nagsabi dito. Sabi naman ni Paul sa mga taga-Colossians, kahit anong gawin ninyo, no? Gawin niyo ng buong puso. Gawin niyo para sa Diyos at hindi para sa tao. Hindi po kinopya ni Paul yung sinabi sa Job. Magkaiba po yan. Sa Job chapter 5, verse 8 and 9, ang nagsasata po dyan ay si Eliphaz. Hindi ako sure kung paano i-pronounce yung name niya. Basta yun, Eliphaz. No? Siya yung nagsasalita dyan sa Job chapter 5, verse 8 and 9. At itong message ni Eliphaz, no, though it's encouraging for us, no, but it's discouraging for Job. Dahil kung hindi natin yung story ni Job, si Job naman ay sinubok ng Diablo at tinanggal sa kanya lahat. Pamilya, trabaho, kayamanan, physical na kalakasan, kaibigan. Tinanggal kay Job lahat. Para lang mapatunayan ng kalaban na si Job ay nagsasamba lang kay Lord dahil maganda ang buhay niya. And it's debunked by Job. Yun yung buong story ni Job. Na hindi dahil sa maganda lang ang buhay niya, kaya siya nanampalataya sa Panginoon. Na-survive ni Job yung mga pagsubok na yun. At ito yung isa sa pagsubok na kinaharap ni Job. Isang pagsubok na hindi niya maintindihan. Dahil sa harapan ay napakaganda. It sounds like an encouragement in Job chapter 5 verse 3 to 9. But, it's a judgment from Eliphaz. Si Eliphaz, kaibigan ni Job. Di ba? Ang dami na nangyaring kabalasan sa buhay ni Job. Kapangitan sa buhay ni Job. Darating to si Eliphaz ngayon. Sabi ni Eliphaz, sabi niya sa verse 8 and 9, ano Job kung ako lang kung ako lang sabi niya, ibibigay ko lahat ng ginagawa ko sa Panginoon. No? Kasi lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon ay siya ang dakila. No? Yun yung sinabi niya. No? When we compare it to Colossians 3:23, itong Job 5 and Colossians 3, si Paul din ay nag-encourage na sa lahat ng gagawin mo, ibigay mo din sa Panginoon. Nakikita niyo ba ang gusto kong sabihin? These two verses, parehas sila ang sinasabi ng katotohanan na ibigay mo lahat ng ginagawa mo sa Panginoon at ikaw ay pagpapalain. Parehas sila. Pero, magkaiba sila ng purpose, ng intention. Binanggit itong Colossians 3:23 to encourage yung mga Kristiyano sa Colossians. Binanggit yung Job 5:8-9 para husgahan si Job. Na husgahan siya na, bakit hindi mo naman binibigay yung lahat ng best mo para kay Lord? Si Eliphaz nagsabi niya, dapat ibigay mo kay Lord. Ako lang kung sa akin lang ibibigay ko kay Lord lahat ng causes ko. No? So we can take anything good for encouragement and also for judgment. There's two intentions for that. So tayo, kung tinitignan natin yung mga sarili natin or nag-encourage tayo sa ibang tao na, uy, do your work for the Lord. Check din natin yung heart natin. Baka mamaya yung intentions natin to say it, it's not just to encourage but to judge the person. No? There are two intentions. Same facts that every work must be offered to God, but different intentions. The other one is judging the person na, ako lang
dapat ibigay mo lahat ng ginagawa mo kay Lord. And the other one is encouraging si Paul, no? Other Christians na lahat ng gawin nyo, ibigay nyo kay Lord. Na para bang siya ang boss nyo. No? Baka sinabi natin encouraging yung kay Paul at hindi judgmental yung kay Paul. Kasi yung kay Eliphaz, napakalinaw na judgmental yung kanya eh. Kasi lukbok na nga si Job. Yun pa ang nasabi niya. Kung ako lang parang inangat niya pa yung sarili niya. No? For Paul, no, hindi minention, side by side yan. Gusto kong tignan natin. Hindi minention ni Paul ano yung resulta kapag binigay natin yung work natin kay Lord. He's just reminding. Ano sabi ni Paul sa 3:23 ng Colossians? Whatever you do, work heartily. Wala siyang because. No? Wala siyang parison. No? And that's the encouragement. It's not focusing on result. Si Eliphaz, ganyan din ang sinasabi niya kay Job, na whatever you do, Job, ibigay mo sa Panginoon. But he is focusing on the result. Ginajudge niya si Job kasi yung result ng buhay ni Job ay wala nang kwenta, wala nang nangyayaring maganda sa buhay ni Job, pangit na yung nangyayari sa buhay ni Job. That's why sabi ni Eliphaz, ay baka wala nang, kung ako lang Job, ibigay mo na kay Lord lahat yung ginagawa mo. Ibig sabihin yung unspoken line ni Eliphaz doon, bakit hindi mo binibigay kay Lord yung trabaho mo? And it is because Eliphaz is only focusing doon sa result. Kasi nakikita yung buhay ni Job na walang nangyayari. Or walang magandang nangyayari. And for Paul, hindi siya nagbigay ng result. Hindi siya nakafocus doon sa result. Anong sabi ni Paul? Work heartily as for the Lord. And not for men. Wala siyang binigay ng any reasons. But pagdating doon sa 24, pumalun tayo sa 24, anong sinabi ni Paul doon? Nagbigay siya ng promise, na meron ng nakahandang reward. Sa verse 24, isilipin niyo yung verse 24. Meron ng nakahandang reward sa inyo. Sa mga bagay na ganito, na kapag binigay niyo work. So imagine niyo kung ang friend na lang ni Job ay si Paul. Kung si Paul na lang yung friend ni Job, siguro yung imagination na lang to siguro, ganito yung thought, no? Sabi ni Paul kay Job na whatever you do, work heartily for the Lord and not for men. Kasi may nakahanda ng reward sa iyo. So yung pinagdadaanan mo ngayon, wala lang yan. Kasi may nakahanda ng reward for you kaso mo ang friend ni Job, sino? Si Eliphaz. Tama rin yung message si Eliphaz to remind everyone, na lahat ng causes natin, lahat ng gagawin natin ay dapat para kay Lord. Ang difference lang, yung intentions ng pag-encourage. Yung kay Eliphaz, nakatingin siya dun sa buhay ni Job, sa resulta ng buhay ni Job, na walang magandang nangyayari. So kapag may nakita ka bang friend na hindi maganda ang buhay, saka mo siya sasabihan na hindi mo kasi binibigay yung word mo kay Lord yan tuloy nangyari sa'yo. Karma yan sa'yo. Saka ka lang mag-encourage siya, bigyan mo kasi yung word mo kay Lord. Hindi tayo magmamalinis dito, mga kapatid. Kasi lahat tayo, we all fall short sa harapan ng Panginoon. When we encourage that you give your work for the Lord, always bitbitin mo yung promise ni Lord na may naka-ready ng reward for that. So, pangit man yung pinagdadaanan mo ngayon, or masaya ka man sa state ng life mo ngayon, always give your best sa Panginoon. Kasi naka-ready na yung reward .
to give your work to God. So, same same encouragement, same rule to give your work to God, no? But different basics. The other one is result-based and the other one is faith-based. Nakabase sa pananampalataya, already made a meaningful life for us. So, how do we face our work right now? Paano natin haharapin yung mga trabaho natin ngayon? Dito po tayo magtatapos. We need to give up, surrender everything sa Panginoon. Ubarin mo lahat ng kayabangan, ubarin mo lahat ng pagod. Tanggalin mo lahat ng kayabangan, tanggalin mo lahat ng pagod. Kaya pag na-stress ka na sa work mo, remember na yan ay binigay sa ni Lord. Meron ka na, yan ay iyong worship kay Lord. At also remember na walang kwenta din yung work mo. Kapag yun, nagsama-sama yung mga thoughts na yun. This will be our prayer. Lord, let my work be my worship and not worship my work. Panginoon, hayaan mo po ang trabaho ko ay maging kaluguran, maging pagsamba sa iyo, at huwag kong sambahin yung trabaho mo. Manalangin po tayo na. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa inyong mga salita. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagligtas mo sa amin sa sumpa ng trabaho, Panginoon. Bagamat nakakapagod, walang kwenta yung mga ginagawa namin sa lupang ito, Panginoon. But everything will be important, will have a price, Panginoon, kapag binigay namin po sa iyo, Panginoon. Huwag niyo po kaming hahayaan, Panginoon, na madawat ng kapaguran, ng kayabangan, Panginoon, sa aming mga trabaho, Panginoon. At matutunan namin itong ibalik sa inyo, Panginoon, ng may kagalakan, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa katotohanan na tinapos mo ng lahat ng bagay at ginawa mo na isang napakagandang buhay para sa amin. Wala na kaming mahihiling pa, Panginoon. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.